Sa kabilang banda, kusang hinanap ni Director Ravinan si Kinyan. Tinanong niya kung bakit niya piniling maging girlfriend niya, gayong napakabuti niya. Nagpahiwatig siya tungkol sa Ancient Architecture Restoration Project sa Xianchang. At sinabi kay Kinyan na pag-isipan kung bakit ang isang lalaking tulad ni Jiang Xin ay magugustuhan siya. Nagsimulang magduda si Kinyan sa intensyon ni Professor Yi sa kanya, kaya palihim siyang pumunta sa opisina niya. Gusto niyang tingnan kung makakakita siya ng anumang clue, at tunay nga, nakakita siya ng isang bungkos ng papeles sa basurahan. Ito ang dokumento na ni-research ni Professor Yi tungkol sa ancient architecture, nakasama pa ang impormasyon tungkol sa ama ni Shen. Pagkatapos ay tiningnan niya ang Rubik's Cube sa tabi nito. Naalala niya ang oras nang ma-unlock niya ang kahong ito. Naramdaman ni Kinyan na hindi ito nagkataon lang. Nagsimula siyang maghinala na interesado si Professor Yi sa kanya dahil gusto niyang mapalapit sa ama niya. Umalis si Kinyan sa opisina niya na puno ng pagkadismaya. Sa sandaling iyon, pumasok siya. Tumayo siya sa labas ng pinto at aksidenteng narinig siyang may kausap sa phone. Isang kakaibang boses ng babae sa kabilang linya ang tumawag sa kanya ng "darling". Magiliw silang nag-usap. Nang makita ito, nadurog ang puso ni Kinyan. Bumalik siya sa kumpanya at nagsimulang magtrabaho ng baliw. Tinapos pa niya ang lahat ng trabaho para sa susunod na linggo. Napansin ng katrabaho niya na hindi okay si Kinyan at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Shin sa lahat na may iba na si Professor Yi. Pagkatapos ay pinatugtog niya ang isang recording. In-analyze niya ang sound wave chart at hinulaan na ang isa pang tao ay isang magandang babae na mas angat kaysa sa kanya. Para tulungan si Kinyan na ayusin ang mood niya,